Good morning po mga classmates. Ito na naman si Dr. Eugene Tan of Triple Dragon Game Farm. So, ngayong umaga, i-reveal ko sa inyo yung kalalabasan ng ating mga grays na kung tutuusin, ang kumukuha lang nito isang tao lang, lagi yung anak. But, ganito po yon. So, by history po, itong gray na to ay nakakuha ko kay LJ Bet Game Farm. Ayan, isa po siyang Papay Gray. Okay? So itong Papay Gray na to, tinuros ko ngayon dito sa ating kanawayon. Galing naman kila Kuyang Joey Jose, na taga kapatid ko sa Mason, na nagmamanok din. Ayan, kanawayon yan, dalawa. Tryo yan binigay sa akin. Pero itong particular na kombinasyon ko, kanawayon at saka yung gray na yon na pinakita ko nung una, yan yung mga nagbibigay sa atin ng magandang record at nagbibigay kasiyahan doon sa ating kliyente na kumukuha po na taga Bulacan. So talisain at kanawayon kinukuha niya. Ngayon ang ginawa ko ngayon, last year breeding, so nagkaroon ako ng anak nito na talisain from that mating, kasi mga kanawayon at ibang talisain nakuha na po yon. So yung talisain na yon ginamit ko ngayon sa talisain naman na ginamit ni Supreme Farm, mga imported po, pinahiram sa akin. Ito naman mga naging anak na babae ang kinuha ko. Yan, tinira ko yung babae. So ito naman gray hatch din yan, dark side. Ayan, kaya medyo dark ang kulay eh. Ayan, oh. Magandang manok din po yan, magandang manok. Tapos ito naman yung light side. Ayan, light side na gray. Gray hatch pa rin siya. Ayan. So yun. Siyempre, hindi naman habang buhay ay ito'y kakasta at magbibigay na magaganda at magagaling na anak. From that combination, yung kanawayon na nandun. So ang gagawin natin, itong mga gray hatch na mga babae, kokross natin ulit pabalik sa kanilang lolo. Kasi ito, lolo na nila yan eh. Yan ang magiging lolo. Okay, so at least yung bloodline nitong broodcock na ito ay mape-preserve ko kahit papaano yung part ng kanyang genes, no, using yung kanyang mga apo na nai-outcross natin sa ibang gray hatch. Pero ito, at the same time, may mga halong kanawayon na yan. Kasi di ba, ano yan eh, apo niya yan eh, coming from anak nitong ating talisain na to, at nung ginamit nating kanawayon na nando sa likod. So iyang kanawayon na yan, lola din nito. Yan, lola niyang mga yan. So nandun yung winning line na combination, nasa loob din itong mga talisain nito. Okay? Tapos ang isa pang gagawin natin, itong gray hatch ay kokross ko sa aking winning line na mga dragon hatch, pero hindi talisain. Ano ang purpose ko nito? Ang purpose ko nito ay para makuha yung iaanak na talisain na magiging heavy na sa hatch, kulay talisain. Pero ang iaanak ay may dugo pa rin nung Papay Gray natin. So ang gagawin ko ngayon, yung anak nitong mga to, pipili ako ng talisain dyan at gagamitin kong pang cross sa mga iaanak na kanawayon nito mga to, or yung mga kanawayon na yung future kanawayon na magiging anak din nung gray na yon at nung mga kanawayon na yon, or yung anak nila i-cross ko sa anak ng kombinasyon ng ating dragon hatch at ng gray na yan. That way hindi masyadong inbreeding siya.
pero yung winning line ng mga talisain natin, nandun siya. Kahit na meron siyang pasok na iba, yung family of winning line, nandun siya. Okay, so yun ang isang mga gagawin natin. And then, yung mga kanawayan natin na magiging anak naman, kasi mangyayari, pwede ako magkaroon ng ano dito yung brother-sister mating. Isang klaseng inbreeding po yon. Tapos yung magkapatid sa ama, magkapatid sa ina, no, pwedeng mangyari yon using one brood cow. Yan. Kasi kung tutusin, single mating lang lahat ito sa kanya. Yan, oh. So meron akong dalawang dragon hatch. Yan, oh. Dalawang kanawayon sa likod. Ayun, magagandang kanawayon na original na combination ko sa magagandang winning line. Yung mga anak niyan, pwede kong i-cross sa mga anak nito na talisain. Pipiliin ko talisain para magkaroon ng kanawayon, o kaya yung talisain din. Or yung mga anak nito, no, pwede ko namang i-cross sa mga anak nitong talisain, na kung saan naman bababa yung percentage ng bloodline ng kanawayon at tataas naman yung lahi nito, magiging magkapatid sa ama, 'di ba? Or pwedeng yung anak nito, which is mababalik sa kanilang lolo, ay i-cross ko naman sa magiging anak ng talisain na yan doon sa mga kulay kanawayon naman, para meron akong kanawayon na malapit pa rin sa pagiging winning line nila. So parang magulo yung paliwanag ko, pero mayroon tatlong tryo na kung saan yung mga anak nitong mga to pwede kong pagbangga-banggain para hindi masyado ang inbreeding, at ang nagiging common denominator sa kanilang lahat ay yung talisain. So that way, hindi ako matatakot na mag-deteriorate agad-agad. Definitely magdi-deteriorate yan sa pagdaan po ng panahon. Wala pong perfecto eh. At ang kalalabasan nitong mga ganitong klaseng kombinasyon, hindi rin naman sigurado yan, kasi breeding yan eh. Lahat may trial and error. Lahat nagkakamali. Yung malalaking mga farms nga po nagkakamali sa breeding nila eh. So tayo, posibleng mangyari sa atin, pero nakakuha tayo ng magandang iaanak nito, magandang kalalabasan nito. So yun ang excitement na nararamdaman natin, kasi alam natin yung kalalabasan, hindi lang natin alam yung magiging parang resulta pagdating sa laban. Okay, so yan ang unang tryo ng inahin. Actually dalawang klase yan, isang light, isang dark, magkaibang inahin, anak nito. So apo niya yan, yung dalawang talisayan na yan. Tapos yan, magkakamag-anak yan, kasi maglolo yung mga yan eh. Ito naman, bago, dragon hatch. Ang objective ko, kukunin ko yung mga magiging anak na talisayan nito, babae man o lalaki, no? At yung mga anak niyan ay pwede kong i-cross sa magiging anak naman nitong dalawa. Mangyayari parang magkapatid sa ama, pero kukunin ko kanawayon, para kanawayon ang lalabas na medyo malakas-lakas, hindi masyadong deteriorated. Ayun. So ganun ka-excited, ganun ang excitement ng isang breeding. Meron kang plano, meron kang inaasang resulta, pero dapat marunong kang tumanggap. Kung pumalpak, ay di hanap na ulit ng ibang bloodline o ibang talisain ulit kung gusto, or ibang kanawayon. So ayun. At bukod doon, no, kung makapag-produce ako ng kanawayon out of this 6 hens na paikot-ikot, meron naman akong isang
broodcock dito na kanawayon, totally hindi nila kamag-anak. Kaya pwede kong ilabas pagka masyado ng inbred. Eto, hindi ko lang ginagamit ng kanawayon sa kanawayon. Kasi gusto ko ang kanawayon ko matapang at yung matibay po sa laban. Yun ang hinahanap natin. Kaya ganun ang kombinasyon. So ito naman yung isa. Ito, pakita ko sa inyo mga classmates. Nandito kasi sa harap eh. Ginagamit ko rin pangulay. Pero ito, bigay din sa akin ni Kuyang Joey Jose ito. Ayan o. Napakagandang kanawayan din ito. High station, eskwalado, at magaling din. Ayan. Napaanak ko naman to konti, pero hindi ko pinursu kasi nag-focus ako dun sa siguradong winning line at nananalo yung mga anak. Ito naman, pwede kong gamitin to dun sa ibang babae para makapag-produce ng malapit-lapit din sa kanilang mga kamag-anak. Okay. So yun mga classmates, I hope na-entertain ko kayo ngayong araw na ito. At baka meron kayong napulot na konti sa ating video. Paki-share na rin po ang ating YouTube channel. At paki-like at pa-subscribe na rin po. So mga classmates, mula po sa Triple Dragon Game Farm, ito po si Dr. Eugene Tan. God bless po sa inyong lahat.